lalaki. And then, nilalagyan ng leg band para madali ma-identify kasi bago tayo sa Peking duck, no? So hindi natin masyado kabisado. Pero sabi nila, yung lalaki daw ganito, yung baluktot yung buntot. Ganyan, ito. Ito daw yung lalaki. Yung nakausli, yung nakaganon yung buntot niya. So, based on that information, hiniwalay natin yung pilangin bulagta, ito. No? So, 7 po ito. So, sa 41, 7 ang lalaki. And, bali, the rest will be female. And I don't know the breeding ratio actually. I'm new to this, no? So, hindi ko alam yung breeding ratio. Pero nililinis muna natin yung mga paa. Ano ning kuan itom niya daw kulabo? Oh. Merong bumble foot. So siguro mawala yan pag binitawan natin sa field. Ang plano ko rito actually hindi ko sila i-confine. Ilalagay ko sila sa isang area na may malanguyan sila. And I would like to breed them naturally. Yung natural breeding program. May isang area ako diyan sa baba na may bahagi ng fish pond na ikukulong ko. Pero lalagyan ko muna ng bakod at baka tirahin ng aso. So today, identification ng males and then paglilinis ng mga paa. And then ito yung ang tawag yan, bumblefoot eh. Ito siguro dahil sa hard surface ang kanilang rearing area doon sa farm ng EDL. Kaya nagkaroon sila ng bumblefoot. At hopefully we'll be able to take care of this remaining parent stocks ng Grimode Peking duck from EDL Farms, Eulalio D. Lorenzo Farms from Tarlac. Ito yung premium breed ng Peking duck.